yun yung minsan nagiging ugat ng failure eh. Yung, alam mo yun, yung trending, Pabigla-bigla. yung uso. Pagka wala kang emergency fund, dumating ang pandemic, dumating yung problema dun sa negosyo mo, tapos wala kang mabunot. Yung diskarte pala, mas mahalaga kaysa kapital. Tama ba? Ang sinasabi natin dito, yung kapital, tool lang siya. Tool na lang yun. Para diskartehan ng buhay. Pare, saan diskarte mo? So ayan, nandito na naman tayo sa Parisan ng Diskarte. Yo! Yun. Parang na-miss nyo isa't isa. Hindi man Miss you, gaano, tol. mga pare. Oy, hindi tayo, matagal tayo hindi nagkita eh. Ilang araw din, di ba? Okay, So, siguro pag-usapan natin ngayon yung may mga naging negosyo na ba kayo dati na kasi kanina may nakita ako dun sa Google. Yung mga 10 diskarte or 10 dapat matutunan mo muna bago ka pumasok sa negosyo. Maganda yan. Oo. Parang 10 utos, ganun. O parang 10 utos. Kumbaga parang paano ba natin siya ma-apply? Paano ma-apply ng mga kadiskarte natin na bago pumasok sa negosyo, pag-aralan muna natin to kasi ito yung mga importante na basic pero napakalaking bagay pag natutunan natin Okay. bago tayo magsimula. Okay, pare, maganda yan. Marami tayong matututunan dyan. Ngayon, ang tanong, may mga negosyo ba kayo nung mga bata-bata kayo? Ako, pare, meron ako. Ano to? Grade 2. Grade 2 ako. Ilang taon ka Elementary. niyan? Ilang taon ka niyan, tol? Hindi ko tanda, pare, pero grade 2 ako. Elementary, tanda ko yun. Ano yun? Kasi mga pare, dati, taga-ano kami, kumbaga ito yung school namin, yung malapit sa bayan. Yung bahay kasi namin, mga 4 na barangay pa bago magbayan. Ano nangyari? Yung school Ano namin. negosyo yan? Ito pare, kwento ko. Yung school kasi namin, medyo mga rich kid yung mga kaklase ko. Sabi ko, tangina na, Gano'ng ka-rich yan, tol? may mga negosyo, may mga resort, may mga kung ano-anong negosyo. Sabi ko, mga anak ng kano. Sa Puerto yan. Oh, sa Puerto Galera. Puerto Galera. Oh, nung panahon na yon, marami kasing mga anak ng kano doon, mga foreigner, mga pilam. Ngayon, may mga kaibigan ako na mahilig doon sa gagamba. Yung gagamba, yung botogs. Kung makikita natin yun nasa yung- Posporo. Yung uso yung naglalaban. Laban. Ngayon, sabi ko, okay ang bentahan dito May 45, depende sa laki. Sa laki, 45, sa laki. 50. Oh, depende sa laki ng puwet niya. Tapos kung may yung mga pag mahaba yung galamay. Oh, yung mahaba ang galamay nun pare, mga pangpakain lang yun. Ano ba yung bakit ano ba yung mas mahal? Ang mas mahal yung tunay, yung botox, yung matambok yung puwet na maliliit. Magkano lang. binibenta doon, tol? Binibenta namin yun, mga 45 to 50 hanggang 60. Tapos saan nyo kinukuha? Yun ang matindi pare. Depende kasi sa laki Ngayon, yung barangay namin kasi, meron kaming hulo, kung tinatawag, yung sa looban na may mga nakatirang katutubo. Ngayon, ang ginagawa ko, nagtatanong ako dun sa mga katutubo na yun kung meron silang botox. Ngayon, Kung bibili narinig yung botox na yan botox, yung gagamba. Okay. Yung uso ngayon na naglalaban-laban. Ngayon, ang ginagawa namin dun, bibilhin ko sila ng 10 piso, 5 piso. Ngayon, ipi-flip ko lang siya kinabukasan sa Flip school lang. namin. Oo. Sabi ko, kahit ang baon ko, konti lang. Basta makabili ako ng maraming botox. Marami na akong Sino baon pa bukas. simuno ng mga palaro na yan, tol? Ikaw din. Hindi naman. Kami mga magkakatropa. So that time uso yan. Uso. Nag-uso yan. Di ba, ng elementary days, uso yung mga text money, Jolen, touching. Yung sa amin, botox. Kumbaga, minsan uso yung botox, minsan iba't iba Text, So kano Jolens, kahalaga no? pare yung uso sinabayan mo? Oo, sinabayan ko yung uso. Then, syempre, sabi ko, sayang naman kung hindi ako makabenta. Kaya, ang ginawa ko, bumili ako sa mga katutubo ng yung botox na mura, tapos ibebenta ko ulit kinabukasan sa mga ka-schoolmate ko, mga klase ko. So nagpi-flip ka nun. Nagpi-flip ako ng Fast madalit sabi. Ikaw pare Oo. Jack, anong experience mo? Ako, tol,
alala ko nun, mga grade 3, grade 4 ako niyan. Lola ko, nag-travel, punta Cebu. Bumili siya doon ng yung sikat na dried mango. Lechon? Dried mango, di ba? Dried mango. Ang mangga sa Visayas yan, malakas. Cebu. Tapos ang ginagawa nila doon, dinadry nila, dried mangoes. Malaking pakete yun. Tapos, turo sa akin ng lola ko, lola ko kasi businesswoman eh. So, turo sa akin ng lola ko noon, benta ka sa klase, sa classroom nyo. Kaming dalawa ng kapatid ko. Paano yun pare? Paano mo binibenta yun? So, ang ginagawa namin, ang pinagawa niya sa amin noon, 5 piso, 1 peraso. 5 Isang piso. piraso. 1 peraso. Eh, isang yung stretch isang, lang yung yun isang eh. ganun, magkano yun? Umaabot Sandaan lang yata yun ah. Umaabot yun ng... Nung panahon nasa ha? ganun, magkano lang yun? Umaabot na 200 pesos ang balik ko eh. Pag naubos ko yung isang pack. Net yun pare, net. Nagiging net mo na yun. Siyempre, balik puhunan. Bigay niya ako Gross ng pa. isang pack worth 100 pesos. Balik ko yung 100, sa akin 100. Okay, nakakanet So, ka ng tinubuan ka kalahati. niya. Tinubuan niya lang. Resell, kumbaga. Ang malala lang doon, hindi lang siya nag-prosper sa akin. Bakit pare? Kasi, nung time na yun, ako nabibenta ko siya, nauubos ko siya. Parehas kami ng kapatid ko na binibenta. Baka naman pare, benta mo, kain mo din. Minsan. Minsan. Nahihiligan na talaga. Pero, ang pinaka lang sa akin nun, hindi ko na siya tinuloy. Natapos yung pagbebenta ko ng dried mango. Bakit? Nung nalaman ko kung magkano binibenta ng kapatid ko. Bakit? Magkano? Binibenta ng kapatid ko, 2 pesos lang. Dos? Oh. Eh di, Wala ka ng tubo. Wala siyang tubo. Lugi pa siya. Lugi pa siya. Di sa kanya, Discounted. di sa kanya lahat bumili. Sa kanya bumibili. Ano nangyari? Di nung balik namin sa lola ko, ba't ito lang yung... Pinagbentahan. Ba't ito lang yung pera? Hindi dapat ito lang yung pera kung naubos mo. Di ang ginawa ko, binigay ko yung Kita mo. kita ko sa kapatid ko para lang mag-break even. Simula, hindi na ako nagbenta ng dried mango. Naubos na din eh. Ganun nangyari. Oo. Tinigil mo. Siyempre malulugi ka, di ba? Oo, malulugi. Kasi Pero- pare, ang topic natin ngayon, pag-uusapan natin yung alam mo yung, minsan kasi, sa pagnenegosyo, minsan nagkakaroon ng alam mo yun, yung, kung anong uso, susunod ka na agad. Oo. Oh, kagaya ng sinabi mo kanina, gagamba. Uso Uso yung yun. gagamba. Magbebenta ka na agad ng gagamba na hindi mo naman alam kung ano yung pinapasok mo. Na Diba? negosyo. Kagaya yung sa experience si Parin Jack kanina, nagbenta siya ng Dried dried mango. Ngayon, ang labanan pala doon, mas maliit lang pala ang tubo ng kapatid niya. Siyempre, kung bumili siya ng marami, 'di ba? Tapos hindi naman naibenta, 'di ba? Kaya mga pare, ang unang diskarte natin, kilalanin muna natin ang bakit mo. Napaka-importante kasi nun sa negosyo. Kumbaga, doon papasok yung failure pag hindi mo inalam kung ba't ka pumasok. Kagaya ng sinasabi mo kanina tungkol sa gagamba. Sa nung gagamba. Elementary days mo, di ba? Oo. Na pasok ka doon, tapos mamaya sobrang dami mong binili, supply and demand. Mamaya namatay na yung mga gagamba mo, di ba? Yung pala Na- may ko. Na yun pala yung competitor mo, nag-hype lang, tapos ikaw namili ka ng marami, hindi mo na ibenta. Parang kay paring Jack din. Ang ka-competitor niya pa yung kapatid niya, di ba? Oo. Tapos bumili ng marami yung lola niya, hindi rin niya ibenta kasi yung isa, yung competition mo, binenta ng mura, naubos niya, walang tubo. Kay paring Jack naman, walang bumili, may tubo. So kumbaga dapat aralin muna natin yung Papasukin sitwasyon natin. bago natin pasukin. Kasi pare, yun yung minsan nagiging ugat ng failure eh. Yung, alam mo yun, yung Pabigla-bigla. trending, yung uso, Nakiuso ka lang. nakiuso ka lang, tapos nakita mo. Hindi Hindi mo mo pinag-aralan. nahanapan or hindi mo nakitaan ng reason bakit mo siya ginagawa. Oh, sorry ha. Kasi minsan sa atin marami sa Pilipinas, no. Maganda rin naman yung gaya-gaya kasi minsan doon nagsisimula yung Yung patok eh. Patok, 'di ba? Oo. Maraming umusong negosyo, 'di ba? Maraming like sa atin, parisan. Tayo gaya-gaya lang din naman. May lugawan. Lugawan. Ano pa ba? Benta ng motor, benta ng relo. Ano pa bang mga negosyo? Sapatos. Sapatos, di ba? So, ngayon kasi, mabilis mag-trending yung Facebook, di ba? Sa social Sockmed. media. Malaki tulong kasi. Nakikita na ng lahat agad eh. Yan. Pwede mong gayahin anytime. Bukas may capital ka. Alam naman natin, syempre, ang daming capital ngayon.
mabilis kumuha ng kapital. At saka, minsan nga, ano lang laway lang yung puhunan, kaya mong kumita Oo. So, minsan, ang problema, yung pumapasok tayo dun sa negosyo na hindi talaga natin alam, nakiuso lang tayo. Hindi natin aral. Ano? Oo, Hindi pare. nat- Yun ang pag-uusapan natin ngayon. Kasi, importante kasi yung alamin muna yung kung bakit ka ba papasok. Oo. Kasi, minsan mahirap yung may dahilan ka lang kasi may kapital ka. Ang dami kasi nagnenegosyo na, ay, pwede na ako magnegosyo kasi May kapital na ako. hawak, kaya Oo. ano. Pabigla-bigla. Pabigla-bigla. Totoo Kasi, yan, pare. Actually, madami nga ngayon. Di ba nauso nga yung pagtatayo ng yung mga parasan? Kainan. So, nag-trending siya last year. Last year. 2 years ago. 2 years ago. Pero kung iisipin natin, kung makikita din natin, tayo parang mismo, produkto tayo ng trend. Ng trend. Kasi, Oo. bakit, di ba? Tumipe yun Ang tagal na ng parisan, bakit hindi pa tayo way back 5 years ago nagsimula, nagtayo, May di ba? parasa na. Pero, kahit kasi tayo mismo, nahirapan din Nahirapan din tayo to the point na yung nag-trend. Tapos, paano ba natin i-maintain yung trending, di ba? Oo. Yung trend kasi, maganda sa una. Paano mo siya i-maintain ngayon kag nandun ka na nasa top? So, nandun na yung tunay na battle ng labanan. Hindi yung simula. Oo, kasi ako mismo on my personal experience, alam nyo naman, experience natin yan. Napakahirap i-maintain nung inangat natin na trend. Tapos ngayon, biglang nag-plateau. Yung normal. Yung normal. Normal. Paano natin siya i-sustain? So, yun yung pinakamahirap na, na dapat ba hindi tayo pumasok? Or good thing din ba na pumasok tayo doon? So, siguro, i-share natin paano dapat kaano ka-importante na yung pinapasok nating negosyo, aralin muna talaga natin. Kasi hindi rason na may kapital ka Hindi basta-basta. Kasi hindi araw-araw makakakuha ka ng kapital para magsimula ulit. Maliban na lang kung anak mayaman ka, 'di ba? Na kahit Unlimited. unlimited yung failure mo. Pero sa sitwasyon natin, siguro Limited isa, lang dalawa, pwede ka mag-fail. Pero pag yung pangatlo, baka hindi ka na makaahon, 'di ba? Oo, syempre. So, 'di ba pare, may negosyo ka na. Oo. Kumikita ka na. So, dapat siguro, ano bang gagawin mo dun sa mga kinikita mo? 'Di ba? Kasi, ang nangyayari minsan, hindi pagkakamali ng negosyo Nagkakamali ka kung saan mo gagastusin yung Yung kinita mo. Oo. Lalo-lalo na nung una. Oo, kasi, syempre, hindi ka sanay na dati wala kang kita, tapos biglang nagkaroon ka ng maraming kita. Galing hype no? Galing hype or something na gumanda talaga yung negosyo. Ngayon, sinabay mo rin yung lifestyle mo. 'Di ba? So, kaano ba ka-importante yung kita mo, paano mo pang hahawakan, saan mo ba siya dapat ginagastos? Kasi, syempre tayo, i-reinvest natin, di ba? Oo. Pero, doon na siguro papasok tol yung pangalawang utos natin no? oo, na huwag gastusin yung kita. Wag nating Basta. gastusin sa luho. Sa luho. Sa luho, Sa syempre, luho. di ba? Kasi, doon bumabagsak Pero pwede natin siyang gastusin, pero gagastusin natin siya in a smart way. Oo, kasi ako dati on my experience, hindi ko naman sinasabing mali, hindi ko rin sinasabing tama. Nung dati, nung may hanap buhay tayo, bumili akong motor. Nung una. Nung una, oo. Hindi Siyempre, pa hindi pa tong kainan na to. Hindi pare. pa, oo. Pero, kumbaga, dati, kala mo kasi tuloy-tuloy Kita. yung kita. Kaso lang, minsan pala, nagiging liability siya, di ba? Oo. Nagiging, kala mo una, asset siya, tapos mamaya, pag tumigil yung hanap buhay, nagiging liability na siya. So, mahalaga kasi yung cash flow dun sa negosyo Ibig sabihin pare, itong topic natin na to, itong utos natin na to mismong naranasan mo din nung Ang 10 utos ng negosyo, 10 utos. Oo. Na wag mo muna basta-basta gagastusin yung kita. Hanggat hindi talaga doon nagpipik. Kasi, marami pang pwedeng mangyari doon sa negosyo. Hindi kasi natin masabi yung yung downfall ng negosyo. So, dapat ka dyan, insured ka. Dapat Diba? handa ka. So, napakahalaga na yung emergency fund. Kasi pagka wala kang emergency fund, dumating ang pandemic, dumating yung problema dun sa negosyo mo, tapos wala kang mabunot, Mahirap. tapos naibili mo ng liability, wala na. Yung maganda mong negosyo na simulan, kahit sabihin natin na sobrang mabenta pa yon, tapos wala kang pangpuhunan,
titigil talaga eh. Di ba? Ako pare, anong tingin meron mo? akong ano dyan, may insert ako dyan. Natutunan ko to kay Chris Aquino. Ano yun, pare? Natutunan ko to kay Chris Aquino. Na nakapagkwentuhan kami nung Kapitbahay niyo minsan ba yun? Sabi niya, bago siya bumili ng bagay na gusto niya o kailangan niya, 2 linggo niya munang pag-iisipan. 2 linggo niya munang Bakit, pare? pag-iisipan. Bakit? Kapag lumipas yung 2 linggo at kailangan pa din niya yung bagay na yun, tsaka niya lang bibilhin. Tsaka niya bibilhin. Tsaka niya bibilhin. Tapos, yun nga, pagdating dun sa luho natin kasi, gusto natin yan eh, maluho tayo eh. Pero, syempre, yung paggamit natin sa tamang paraan nung ating kinikita, eh, Dapat mas makakapag, pinag-iisipan. pinag-iisipan din talaga. So Pero- ako, Depende sa sitwasyon yan ha. Kasi minsan, may mga bagay na yung damit, nagiging luho. Oo. May mga bagay din minsan na yung damit, Kailangan. asset mo siya. Siyempre minsan, harap ka sa mga kausap mo, di ba? Tapos, hindi ka Maayos maayos sa sa damit, di ba? Eh, siguro yung mga mayayaman na talaga, okay lang na hindi ka pumorma. Pero siyempre, kung nagsi-start up ka pa lang, Isang kapital kailangan din mo yun. rin talaga na maging presentable, di ba? So, may mga bagay din na kailangan muna, kung magre-reinvest ka dun sa negosyo mo, tingnan mo rin muna kung talagang kikita ba, di ba? Kasi kung dinagdagan mo yung tindahan mo, tapos hindi naman kumikita, liability na naman siya, di ba? Oh, sayang na naman. Mali na naman yung paggamit mo. ng Mali na pera. naman. Mali, Na meron ka nang pumasok na pera, tapos naipasok mo pa sa maling taya. Ngayon, yun yung maghihila dun sa negosyo mo pababa. Kasi magiging liability siya nun. Parang siya yung magbabayad Oo. nung binuksan mo. So, importante talaga na huwag tayong mabigla dun sa kinita natin. Oo. Kasi una pa lang yun eh. totoo. Una pa lang yun. Paano mamaya kapag humina na, tapos walang pumapasok na income sa'yo, sayang naman yung sinimulan mong negosyo. Diba? Totoo. Mga pare, ibig sabihin, yung diskarte pala, mas mahalaga kaysa kapital. Tama ba? Sa akin, tingin ko, mas mahalaga talaga yung diskarte. Kasi, sabi ko nga kanina dun sa unang... Pangalawang utos. Hindi, dun sa unang utos. Yung kapital kasi, madali. Nandyan na. Kung Oo, pwede. nandyan ang pera. Maraming pautangan eh. Oo. Pwede ka manghingi sa nanay mo. Pwede ka mangutang dun sa kaibigan mo. Lalo na kung ikaw yung unlimited na Oo. Or mangutang ka sa bangko, di ba? Utang sa Madali bangko. yung kapital. O yun, pwede mo ibenta yung kidney mo, di ba? Joke lang. Pero, di ba, madali yung kapital humanap. Ang problema, Yung tama, paano ba Gagamitin yung kapital gagamitin na yung yun. kapital? yung Oo. tamang paggamit sa kapital na Kasi, yun. importante talaga yung diskarte, pare. Kasi, araw-araw may bagong problema. Ang tanong doon, paano mo didiskartehan? Malalampasan. Oo, kasi yung kapital, anytime nandyan eh. Kaso, anytime nandyan yung kapital, Anytime pero natatapos din yung pagdating. Yun yung nakakatakot doon. Yun pare. yung anytime nakakatakot. din mawawala yan. Nawawala, di ba? So, dapat yung dumating sa yung kapital, pahalagahan mo talaga. Kasi one at a time lang yan. Hindi naman tayo sobrang daming pera. So, pag tumigil yung pasok ng kapital, wala ka nang mabunot. Hindi ka na makakapag-survive eh. So, talagang ang diskarte dun sa negosyo, bukas pa lang, sa isang buwan pa lang, iisipin mo, Ilalatag mo na siya. ilalatag mo na. Kasi, pag hindi mo diniskartehan ng maayos yun, pwedeng mag-fall down eh. Sayang yung kapital. Sayang yung kapital. So pare, parang ang sinasabi natin dito, yung kapital, tool lang siya. Tool na lang yun. Para diskartehan ng buhay. Oh, tool na Ang lang yun. pagnenegosyo. Oo, tool na lang yun. Kasi, kung papasok ka dito na, na maliban na lang kung investor ka lang, di ba? Oo. Pero pare, ang investor, hindi lang kapital yun. Diskarte niya yun. Diskarte niya din Sa bagay, diskarte niya rin yun. Kasi Tama. lumaki na yung kapital niya eh, para mag-invest na lang siya. Yung diskarte niya, yung pera niya, gamitin naman niya sa ibang tao. Ibang tao ang magtrabaho para sa pera ko. Yun ang Totoo. diskarte niya. Totoo yun. Kaya, kumbaga, lahat ng negosyo, number one, bago mo, hindi pwedeng lakas lang ng loob, hindi pwedeng lakas lang ng kapital, kailangan may lakas ka rin ng diskarte. Diskarte talaga. Diskarte talaga importante. Oh, mga pare, recap muna tayo. Sige. No, so, yung unang rule natin, nakilala na natin kung bakit natin ginagawa yung negosyo. No, Okay. na yung purpose natin.
Diba? Tapos, pangalawa, syempre, para kumita yun, Saan mo no, gagastusin? saan natin dapat gastusin yung kinikita natin doon? O yung pangatlo naman, dinidiskartehan na natin. O may diskarte na tayo. May kapital nga tayo pero ginagamit lang natin siya as tool para diskartehan yung negosyo. Ngayon, punta tayo sa kung paano natin mame-maintain yung kita natin o yung pinagsisilbihan natin, yung mga yung merkado, yung customers natin. Paano ba natin sila mame-maintain? Pero ano yan pare ang Jack malaking tulong sa Malaking atin. tulong. Sobrang laking tulong nun pare. Kasi nalalaman natin yung dapat natin i-improve. Dapat pala, mag-share ka din ng knowledge mo sa kapwa mo para